Pagpalang gabi po sa ating pong lahat, mga mahal po namin mga kapatid. Napakasaya po natin sa pagkakataong ito sapagkat tayo po ay mag-aaral po ng mga salita ng Diyos upang ito'y maging kainin ng ating pong mga kaluluwa. Ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi ay, ano ang sikreto upang ikaw ay makaranas ng pabor mula sa Diyos? Mga kapatid, gusto po natin, wala namang tao na hindi makatanggap ng pabor na mula galing sa Diyos. Lahat po tayo gusto po nun. Pero ano po yung mga sikreto ng Panginoon na hindi niya po sinasabi, bagamat ipinapakita niya po sa pamamagitan ng kanyang mga pagtulong po sa atin pong mga kahilingan na siya po ay nagbibigay nito sa atin. Ano po yung pangako ng Panginoong Diyos sa bawat lingkod at tapat sa Kanya? Pakinggan niyo po, pasimulan po natin sa Isaiah chapter 41, verse 10. Ganito po atin pong mababasa. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Makikita po natin dito po sa ating binasa, yung pangako po ng Diyos sa bawat lingkod at tapat patuloy sumusunod sa Kanya. Ang sabi niya po, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Sa makatwid, anumang kaharapin natin dito sa ating buhay, dito sa ating mundo, anumang problemang matitinding pagsubok, anumang mga pagsubok pa iyan, ay sabi ng ating pong binasa, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Ano pa po? Huwag kang manglupaypay. Sa makatwid, hindi po dapat po tayo mapaghinaan ng loob. Huwag kang manglupaypay. Yan po, para mga kapatid, ay patatagin natin yung ating pong lakas na loob. Huwag po tayong maglupaypay. Ano pa po? Sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Dito po makikita po natin, mga mahal na kapatid, na sa kalagitnaan ng pagsubok, na wala na po tayong parang wala ng pag-asa, ang sabi ng Panginoon, aking palalakasin ka at aking tutulungan ka at aalalayan kita ng aking kamay ng aking katwiran. Sa makatwid, ipagkakaloob, hindi po mapapahamak, sa halip tutulungan ng Panginoon ang mga lingkod at tapat niya sa mga bagay na pagsubok na kanya pong nararanasan. Kaya ano pa pong isa, yung mga pabor na mula sa Diyos, na ito dapat ang gusto nating maranasan mula sa Kanya. Pakinggan niyo po, mga mahal po namin mga kapatid, dito po sa aklat po ng unang Pedro, chapter 3, verse 12. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ng kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Makikita po natin, mga mahal po namin mga kapatid, na yung mata ng ating pong Panginoong Diyos na ay siya po ay, ang sabi po sa ating binasa, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid. Sa mga katwid, yung mata ng Panginoon ay nakapokus sa mga taong matutuwid, sa taong tapat, at yung kanya pong hinirang. Iniingatan niya pong maigi, tinitignan niya pong maigi upang hindi maligaw ng landas. At ano pa po? At ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. Isa pa po, mga kapatid, ay pinapakinggan lahat ng mga daing ng kanyang mga tapat at lingkod na sumusunod sa kanya. Lahat ng daing nila ay pakikinggan ng ating pong Panginoong Diyos, at ang ating pong Panginoong Diyos ang magsusupply sa kanila sa lahat ng kanilang hihingin upang hindi sila mahirapan sa kanilang mga buhay. Pero ano naman po ang gagawin ng Panginoon kapag siya po ay ano po ang gagawin ng Panginoon kapag mayroon po siyang nakita ng mga taong gumagawa ng masama? Nakapokus din po yung mata ng Panginoon sa taong mga masasama. At patuloy po natin. At ngunit
ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawan ng masama sa makatwid. Yung ano po ng Panginoon ay yung mukha ng ating Panginoon. Yun po ang magiging panlaban niya sa lahat ng tao na nagsisigawa ng masama, sapagkat mga mahal po naming mga kapatid, ayaw po ng ating pong Panginoong Diyos na meron po sa Kanya na maging masama. Sa halip, ang Kanya pong mga mata ay nakatingin sa mga taong naglilingkod at tapat at sumusunod sa Kanyang kalooban. Doon po siya nakapokus sa mga matutuwid, hindi po sa masasama. Pero kung mapapansin niyo po sa ating pong binasa, ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama sa makatwid. Yung mukha ng ating Panginoon ay nakaano po siya sa mga masasama. Ay para ba parurusahan po ng ating Panginoong Diyos kapag ang mga tao ay lumabag sa mga utos ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya ito po yung sikreto upang maranasan po natin yung pabor na mula sa Diyos ay sundin natin ang kanyang mga salita. Pati yung mga kalooban niya, huwag po tayo mga kapatid padadaig kay Satanas. Huwag po tayong magpapatalo. Huwag po tayong magpagpapahina ng loob sa makatwi, sapagkat sa kalagitnaan ng kahirapan, ang Diyos po ang siyang umaalalay sa bawat isa po sa atin, sapagkat sa Isaiah 41:10 po kanina, sa unang bahagi, sabi ng Panginoon, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Kaya mga mahal po namin mga kapatid, wala po dapat tayong katakutan. Anumang problema na kaharapin po natin dito po sa ating pong mundo. Yung kahirapang yan ay gawa lang po at patibong lamang yan ni Satanas. Pero hindi po yan yung tunay na makapagbibigay ng tunay na kapayapaan at kagalakan sa ating mga puso. Kundi yung Kanya ang makakapagbigay, ang tunay na makapagbibigay ng lakas ng loob at sagana. At tayo po'y magiging mayaman. Yun po yung mga kalooban ng ating pong Panginoong Diyos, at dapat po magtaglay po tayo ng kayamanan na nauukol sa kalangitan at hindi po nauukol sa kalupaan. Kaya nga sabi po ng Biblia, aanhin mo, makamtan man niya ang buong kayamanan dito po sa sanlibutan. Kung mapahamak naman yung kanyang kaluluwa, nasa Bible po yan mga mahal na kapatid. Kaya po, hinihimok po tayo ng Biblia, hinihimok po tayo ng Panginoong Diyos na tayo po ay magbalik loob sa Kanya at tayo po ay umalis, layuan na yung uri ng mga masasama at tayo po ay magpatuloy sa Kanyang mga kalooban. Ano pa po yung isa pa ano pa yung isa pa? Na makararanas po ng pabor na mula sa ating po Panginoong Diyos. Pakinggan niyo po dito po sa awit 34:17. Ganito po atin pong mababasa. Ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Makikita po natin mga mahal po naming mga kapatid na lahat po ng matutuwid na lingkod at tapat ng Panginoon, ililigtas po ng ating pong Panginoong Diyos sa lahat nilang kabagabagan. Sa makatuwid, napakabuti ng ating pong Panginoong Diyos, sapagkat sa kalagitnaan ng kabagabagan, may Diyos po tayong matatawagan, at ang ating pong Panginoong Diyos ay didinggin ang lahat ng mga hiling ng mga taong tapat at sumusunod po sa Kanyang banal na kalooban. At dito pa po mga mahal po namin mga kapatid, sa isa pa po, na ikalawa pong pabor na mula galing sa Diyos, mula din po sa aklat po ng mga awit. Dito po sa 145, Verse 19, ganito po ang atin pong mababasa. 145, verse 19. Kanyang tutuparin ang nasa nila na nagtatatakot sa Kanya. Kanya ring didinggin ang kanilang daing at ililigtas sila. Mga mahal po namin kapatid, kapag po tinutupad natin yung Kanya pong mga utos at tayo po'y meron pong takot sa ating pong Panginoong Diyos, ang sabi po niya, Kanyang tutuparinasan nila mga nangangatatakot sa Kanya. Kanya rin didinggin ang kanilang daing at ililigtas sila.
Kaya ano po yung pangako ng Panginoon kapag tayo po'y nagkaroon ng taglay, ng banal na takot sa kanyang harapan at tinutupad natin kahit mahirap yung kanya pong mga salita. Ang sabi po sa ating pong huling binasa, ililigtas ka. Sa mga katuwid, ililigtas po tayo ng ating pong Panginoong Diyos. Pero mga mahal po naming mga kapatid, hindi po kasi lahat ng taong sumasamba, nananalig na nanampalataya sa Kanya ay tatanggapin ng Panginoon. Bakit po? Ano po yung mga sinasabi po ng Biblia? Kasi po mga mahal na kapatid, hindi kasi bawat ng tao, hindi lahat ng taong tumatawag sa Panginoon ililigtas ng ating Panginoon at didinggin nila yung mga pangangailangan at kahilingan nila. Bakit? Sa huling talata na amin pong ipaglilingkod namin sa inyo mga mahal na kapatid sa Mateo chapter 7 verse 21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Napakaliwanag po. Hindi po lahat ng tumatawag sa Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi gayon, kung hindi po pala makapapasok ang lahat ng taong sumasamba sa Diyos, pati yung tumatawag sa Kanya, sino lang po ba yung makapapasok sa kaharian po ng Diyos? Tuloy po natin. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa mga katuwid, maliwanag po, nilinaw po ng Biblia ang nagsasalita po sa talata. Wala pong iba kundi ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa Mateo chapter 7 verse 21, ang sabi niya, kundi yung mga gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa mga katuwid, yung makapapasok po sa kaharian ng langit, makapagbibigay, makapag-ano po siya, makakaranas po siya ng buhay na walang hanggan. At ipagkakaloob po ng Panginoong Diyos sa mga yon na siya ay gumaganap, nagpapatuloy sa kanyang kalooban kahit mahirap. Ito pong ating pong ginagalawan sapagkat magbabasa po tayo ng mga salita ng ating Panginoon sa makatwid. Napakalaking galak sa ating pong mga puso na tayo po ay patuloy na nakikinig at gumaganap ng kanyang kalooban dito po sa ibabaw ng mundong ating pong kinagagalawan. Pero mga mahal po naming mga kapatid, kailangan po may halong pagtitiis kasi batay po sa nakasulat sa Mateo chapter 24 verse 13, hindi ko na po babasahin, ang nakalagay po ron, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kaya po mga mahal na kapatid, ay wag po natin ay pagpaguran ang mga salita ng Panginoon, kundi ito po mga kapatid ang tumimo at ito'y maging aral, ito'y maging aral po sa ating pong mga buhay upang sa ganon ay maipakita natin sa harapan ng Panginoon na hindi man tayo karapat-dapat sa kanyang banal na harapan ay ayon na lang po at sa pamamagitan po ng kanyang awat habag para po mga mahal na kapatid, kahit mahirap po yung ating pong ginagalawan dito po sa mundo na ating pong ginagalawan, patuloy po tayong maglingkod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, anumang maging problema ng sitwasyon sa ating buhay, upang sa ganon ay maipakita natin at maipalaganap natin ng buong katapatan sa harapan ng Diyos na tayo po ay maging karapat-dapat sa Kanya pagdating ng araw ng paghukom, at yung ating pong mga buhay ay sana po ay tayo pong mga lingkod at tapat ng Panginoon ay sana po yung ating mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay upang yun po tayo po ay magtamo ng buhay na walang hanggan. Kaya hanggang dito lang po mga mahal na kapatid. Sana po naunawaan niyo po ating pong pinag-aralan. Salamat po sa inyo po mga mahal po mga kapatid. Salamat po sa inyong lahat.